Purihin ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong gawain ngayon ay nagmumula sa District C, sa Door of Faith, La Mesa, sa pangunguna ng aming tagapanguna na si Pastora Cheryl Manansala at ni Pastora Maria Cristina Kasunuran. Salamat sa Diyos na buhay na tayo ngayon ay sama-sama na mag-aaral, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Ating nga pong umpisa na ating gawain sa isang awitin na nagsasabi na ang Diyos ay tunay na dakila, siya ang nagbibigay ng bagong buhay at nag-aalis ng mga kasalanan. Hallelujah. Samahan niyo nga po ako sa pag-awit. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. San man pumaron, siya'y sasama, hindi iwang mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Yes, Lord. Kayo ay mabuti, kayo ay dakila. Kayo ang aming Diyos na buhay. Kayo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang aming dinadakila, kayo ang aming iniluluwalhati, kayo ang aming itinataas. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat Panginoon sa oras na ito. Muli pinagsama-sama ninyo ang inyong mga anak na mag-aaral, magbubulay-bulay ng inyong salita upang maging kalakasan namin, O Lord, habang kami ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Salamat, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak na ngayon ay narito, Panginoon, dahil mas pinili nila, O Diyos, na mag-umpisa ng araw na ito na kayo ang kanyang kasama, ang kanilang mga kasama, na ang inyong salita, ang inyong mensahe, ang marinig muna bago ang iba pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil narito kami, O Diyos, dahil kayo, O Panginoon, ang tumutulong sa bawat isa sa amin na magampanan namin, O Lord, ang lahat ng katungkulan na iniatang nyo sa amin. Kung hindi kayo, Panginoon, kung wala kayo sa aming mga buhay, kung hindi namin kayo kasama, O Diyos, hindi namin makakayanan ang lahat ng ito. Salamat muli, Panginoon,
na ako, O Diyos, na iyong lingkod na gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Ano man yung nakikita nyo na hindi ka nais-nais at hindi karapat-dapat sa magdadala ng inyong salita, Lord, patawad po, Panginoon. Patawarin nyo nga po ako, Panginoon, sa mga karumihan na nakikita nyo sa akin. At pakalinisin nyo nga po ako, O Diyos, sa pagkakataong ito. Muli, Lord, maraming salamat. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu. Bigyan kapangyarihan ang bawat salita na lalabas sa aking bibig. At kayo, O Diyos, ang siyang mataas. Kayo, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Salamat muli, O Lord. Pag-isahin ninyo, Panginoon, ang aming mga espiritu, ang aming pangunawa, at anuman ang marinig namin ngayon, Panginoon, ito ay matanim sa aming mga isipan at maging kalakasan namin, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat po sa inyo namin binibigay ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 19. Sa aklat po ng Unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 19. Ang sabi po dito, ang pagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano. 12, mga minamahal, huwag niyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o mapanghimasok sa hindi niya dapat panghimasukan. Ngunit huwag ikahiya ni naman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Kaya't pati ang mga nagbabatat ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga na nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Dito nabanggit ni Apostol Pedro na kasama na o bahagi na ng pagiging buhay Kristiyano ang mga pagdurusa at ang mga pagsubok. Sabi niya nga dito, dapat tayong magalak sa ating pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Amen po ba? So, sinasabi niya dito na huwag na tayong magtaka kung bakit ang isang Kristiyano ay patuloy na dumadanas ng mga pagsubok at mga paghihirap. Dahil ito ay isa ng bahagi ng ating buhay. Bilang tayo Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon, na nagdusa din nang siya ay narito sa mundong ito. Amen po ba? Kaya iisipin natin, ano yung kahalagahan ng pagdurusa sa buhay ng isang Kristiyano? At ano ang idinudulot, ano ang mabuting idinudulot ng pagdurusang ito sa atin bilang Kristiyano? Amen po ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, makiisa tayo, magalak tayo sa ating pakikihati sa paghihirap ni Kristo. So, atin ang tinatanggap na ang pagdurusa at ang mga paghihirap, ang mga pagsubok ay kasama na ng ating buhay bilang tayo ay isang Kristiyano. So ano ba ang kahalagahan ng pagdurusa sa buhay natin? At ano ang makabutihang idudulot nito sa buhay natin? Una, ang sabi dito, ang pagdurusa ay pamamaraan ng Diyos upang ituwid ang ating pamumuhay.
Ang pagdurusa ay pamamaraan ng Diyos upang ituwid ang ating pamumuhay. Mula sa pagiging makasanlibutan, mula sa pagiging makasalanan, tinuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos kung paano mamuhay ng matuwid habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil napakahirap maglingkod at maghayag ng salita ng Diyos kung ang ating pamumuhay ay hindi nararapat. Amen po ba? So tayo ay itinutuwid ng Panginoon at ang pamamaraan niya ay yung mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin. Paano ba natin malalampasan ang mga pagsubok na ito? Amen po ba? Bilang tayo ay tao, bilang tayo ay nasa laman pa, marami tayong kagustuhan na nais nating gawin, pero kailangan nating pagtiisan na wag gawin dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ito ay form ng pagdurusa. Nagdurusa tayo sa hindi natin pagganap sa kagustuhan natin dahil ang ating sinusunod ay ang kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba? So sabi nga sa aklat ng Roma 3:5 o 3:5, ang sabi sa aklat ng Roma 3:5, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin na ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga diyan, magalak tayo sa ating mga pagdurusa, sa ating pagbabata, sa ating paghihirap dahil alam natin na ito ay magbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan ay magbubunga ng pag-asa. Amen po ba? So, kung tayo man ay nasa pagsubok ngayon, kung tayo man ay may pagdurusa, may pagtitiis na kinakaharap ngayon, lagi nating isipin na ito ay magbubunga sa atin ng pagtsatsaga, ng katatagan at ng pag-asa. At ang pag-asang ito ang magbibigay naman sa atin ng kalakasan ng loob para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang pagdurusa ay hindi negatibo sa isang Kristiyano. Ang pagdurusa ay isang pampalakas loob para sa atin, para magkaroon tayo ng katatagan, para tayo ay magkaroon ng katapangan na magpatuloy sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So ito ang unang dahilan kung bakit tayo may pagdurusa sa ating buhay. Ito ay pamamaraan ng Diyos upang ituwid ang ating pamumuhay. Pangalawa, ang sabi, ang pagdurusa ay pamamaraan ng Diyos upang patatagin tayo sa ating pananampalataya. Kung kanina ay para sa pagtutuwid ng ating pamumuhay, ngayon naman ang pagdurusa ay sinasabing ang pagpapatatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tumatatag tayo sa ating pananampalataya dahil alam natin na ang Diyos na ating pinananampalatayanan ay nagdusa rin na katulad natin. Nang siya ay ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, naranasan niya yung hirap na nararanasan natin ngayon. Naranasan niya ang pag-aalipusta na naranasan natin nang tayo ay maging Kristiyano. Naranasan niya ang pagtatawa ng ibang tao, yung ipahiya sa karamihan ng tao dahil sa pagnanais niya na iligtas ang mga makasalanan. Na mismo yung mga makasalanan na yon ang nagpahiya sa kanya sa karamihan. Ito ay naranasan din natin. Naranasan natin na tayo ay pagsalitaan ng hindi maganda. Naranasan natin na tayo ay pagtawanan. Naranasan natin to maging sa ating mga mahal sa buhay nung tayo ay nag-uumpisa pa lamang. At dahil sa karanasang ito na naranasan din ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng matatag na pananampalataya na naiisip natin, sinasabi natin kung ang Panginoon ay nakaranas na ito, sino ba ako para hindi makaranas ng mga pagdurusang ito, ng mga pagtitiis na ito. Amen po ba? Pero sabi nga ng ating Panginoon sa aklat ng Juan 16:33, John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po ba? Sa salitang ito ng ating Panginoon, andun na yung encouragement sa atin na
Huwag kang mag-alala, napagtagumpayan ko na yan. Kung napagtagumpayan ko yan, mapapagtagumpayan mo rin yan dahil kasama mo ako. Andito na yung assurance na huwag kang mag-alala, magpatuloy ka, kasama mo ako. Amen po ba? Na sinasabi niya, napagtagumpayan ko na yan, huwag kang mag-alala. Konti na lang ang pagtitiis o pagdurusa na iyong dapat na gawin. Manatili ka lamang dahil kasama mo ako. Amen po ba? Ito yung napakasarap na isipin pag tayo ay nasa panahon ng pagtitiis, pag tayo ay nasa panahon ng pagsubok. Isipin natin na kasama natin ang Diyos, na ano man yung ating dinaranas, ito ay pinagdaanan niya at napagtagumpayan niya. Kaya kasama natin siya para magtagumpay din tayo sa pagsubok na ito. Amen po ba? Hallelujah. So ito yung pangalawa na dahilan kung bakit nararapat, kung bakit mahalaga ang pagdurusa sa ating buhay, na ito ang nagpapatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, ang pagdurusa ay pamamaraan ng Diyos upang ihanda tayo sa darating niyang paghuhukom. Sabi nga dito sa aklat ng, dito sa verse 17 na ating binasa, sabi niya, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito nagsimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Amen po ba? Sinabi niya na ang paghuhukom ay magsisimula sa mga hinirang ng Diyos, sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Bakit sa atin magsisimula? Dahil ang mga hindi mananampalataya ay nahatulan na. Sila ay para sa naglalawang apoy. Sila ay para sa impyerno dahil itinakwil nila ang Panginoong Hesus. Sila ay hindi nahahatulan dahil sila ay nahatulan na. Samantalang tayo na kumikilala, tayo na mananampalataya, tayo sa atin mag-uumpisa ang paghatol. Pero tayo ay hahatulan na ayon sa ating mga ginawa. Amen po ba? Sabi nga sa Kawikaan 11:31 of Proverbs 11:31, ang matuwid ay gagantimpalaan na dito sa lupa at tiyak na parurusahan ang masasama. Amen po ba? So ang masasama, alam na natin kung saan sila pupunta. Alam na natin kung anong mangyayari sa kanila. Tayo, bilang tayo ay mananampalataya, bilang tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay hahatulan ayon sa ating pagsunod sa Kanya. Tayo ay hahatulan ayon sa katapatan natin sa Kanya. At tayo ay hahatulan ayon sa ating mga mabubuting gawa. Amen po ba? So, ang paghatol na binabanggit dito ay hindi hatol para tayo ay parusahan. Tayo ay hahatulan ayon sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Paano ba tayo sumunod sa Kanya? Tayo ba ay buong buhay at buong puso ba tayong sumusunod sa Kanya? O medyo minsan susunod, minsan hindi? Doon tayo hahatulan. Ayon sa katapatan natin sa Kanya, tayo ba ay tunay na nagtatapat sa Kanya? Kung ano ba yung layunin niya sa atin, sinusunod ba natin? O meron ba pa bang pagkakataon na nasusunod pa rin ang ating mga sarili? Amen po ba? At tayo ay hahatulan ayon sa ating mabubuting gawa. Ang isang Kristiyano ay nararapat na gumawa ng mabuti ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? At bawat ginawa natin na ito, ang pagsunod, ang katapatan at ang mga mabubuting gawa, ay may mga katumbas na mga hiyas at gantimpala sa atin. Amen po ba? Ito ay isang pagpapakita na kung ano yung ginawa natin, ito ang magiging gantimpala na tatanggap natin sa ating Panginoon. Pagbibigay niya ng korona sa atin, ano man yung ginawa natin, mga hiyas na ito ang makikita sa ating korona, ang ilalagay sa ating korona. So yung paghatol na para sa mananampalataya ay hindi kaparusahan, kundi pagbibigay ng gantimpala o recognition sa ating mga ginawa. Kaya hindi natin dapat ito katakutan, yung sinasabing paghukom na magsisimula sa mananampalataya. Kaya nga, kung ano yung ginawa natin, kung paano tayo sumunod sa Kanya, kung paano tayo nagtapat sa Kanya, at
ano ang mabubuting gawa na ginawa natin, dito ibabase kung ano yung gantimpala na marireceive natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngunit ang gantimpalang ito ay hindi natin basta-basta o madaling magagampanan. Kailangan kasama nito ang pagtitiis, ang paghihirap at pagdurusa bago natin matanggap ang gantimpalang ito. Sabi nga sa verse 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? So ganun, hindi ganun kadali, hindi ganun kadali nating makakamit ang kaligtasang ito, dahil katulad nga ng ating pinag-aaralan, marami tayong pagdudusahan dahil habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, na maraming i-offer ang sanglibutan. At yun, ang pagtitiis na yun na hindi natin tanggapin ang offer na ito at hindi tayo magkasala sa Diyos, iyon yung kailangan nating pagtiisan. Na panindigan natin yung ating pananampalataya, na hindi tayo liliko, mananatili tayong tuwid, mananatili tayong tapat, mananatili tayong susunod sa Panginoon hanggang wakas para tayo ay maligtas. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Kinakailangan nating batahin ang mga pagdurusang ito. Kailangan nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito upang tayo ay maligtas. Hallelujah! Sabi pa nga sa pang-apat, ang pagdurusa ay isang confirmation o pagpapatibay na tayo ay pinili ng Diyos bilang anak. Amen po ba? Kung ang Panginoong Hesus, nag-iisang anak ng Diyos, banal, isang Diyos banal, ay nagdusa nang siya ay magkatawang tao, tayo pa kaya? Sino ba tayo para hindi magdusa? Amen po ba? Pagpapatibay na tayo ay anak ng Diyos dahil naranasan natin ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kung tayo ay inari ng Diyos bilang anak niya, mararanasan din natin ang mga pagdurusang para sa iba. Nagdurusa tayo para sa iba. Ginagawa natin yung mga bagay na para maligtas, magkaroon ng kaligtasan ng iba. Di po ba napakasarap na halimbawa, katulad ngayon, napakasarap kaya na matulog ngayon, lalo din sa mga may edad. Pero kailangan mong gawin ito dahil ito yung tungkulin na inatang sa atin. May mga pagkakataon na kailangan nating mahalin yung mga tao na hindi ka mahal-mahal. Kailangan nating paglingkuran ang mga tao na hindi karapat-dapat paglingkuran. Pero dahil iyon ang sinabi ng Panginoon na magbata tayo para sa mga taong ito, gagawin natin. Katulad ng Panginoong Hesus, siya ay nagdusa para sa atin. Siya ay nagdusa para tayo iligtas sa kamatayan. Amen po ba? Para mabigyan tayo ng kaligtasan, para mabigyan tayo ng habang buhay na kaligtasan, na para mabigyan tayo ng panibagong buhay sa piling niya. Ganon din yung iniatang nakatungkulin sa atin ng ating Panginoon. Gawin natin itong mga pagdurusang ito, ang pagtitiis na ito para sa kaligtasan ng iba. Lalo tigit para sa ating sarili. Kailangan natin gawin ito para maligtas tayo. Amen po ba? So sa kabila ng mga pagtutuwid na ito ng ating Panginoon, iisa lang ang nais niya, na tayo ay maging karapat-dapat pagdating ng panahon, pagdating ng kanyang paghuhukom. So itinatama tayo bilang anak, itinatama tayo ng Ama, upang umayon ang kanyang layunin sa ating buhay. Kung kinakailangan tayong paluin, pinapalo tayo. Di ba ganun naman ang mga ama? Pinapalo tayo para ituwid tayo, para itama ang mga mali na nagawa na sa ating buhay. At iyon ang nararanasan ng mga anak. Kung tayo ay pinili ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak, tanggapin na natin na merong pagpapalo tayong mararanasan kapag tayo ay nawawala sa layunin niya sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtutuwid na ito, magkakaroon tayo ng kaalaman o meron tayong matututunan sa ating buhay. Makikita natin yung tama at mali, makikita natin yung masama at hindi. At ito yung maibabahagi natin o maishishare natin sa iba. Na ito ang buhay ko noon, pero dahil sa pagmamahal sa akin ng Diyos, na ito ako ngayon.
narito ako ngayon. At iyon yung maibibigay nating encouragement sa iba na kung kayo man ay nakakaranas ng pagsubok at pagdurusa sa mga oras na ito, mapagtatagumpayan mo yan dahil napagtagumpayan ko. Napagtagumpayan ko to dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kung ating iisipin, bakit ganito yung pamamaraan ng Panginoon sa atin? Bakit pagdurusa ang ibibigay niya sa atin para tayo ay manatiling tapat, sumunod sa Kanya, at manatiling gumawa ng mabubuting gawa? Dahil hindi natin alam, hindi natin hawak, hindi na iba ang kaisipan ng Diyos sa ating kaisipan. Amen po ba? Ang kaisipan ng Diyos para sa atin ay long term, pangmatagalan, pang walang hanggan. Ang atin naman, ang kaisipan natin ay short term. Yung ngayon lang, makaraos lang tayo ngayon, sapat na. Pero hindi ganon ang ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay panghabang panahon o pang walang hanggan. Amen po ba? At bilang ama natin, ano ang ginagawa ng Panginoon, ng Diyos sa atin? Sabi sa aklat ng Hebreo 12:6-7, ang sabi dito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala na kayo'y inari na ng Diyos na kanyang anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Dahil nagiging iba ang pananaw natin sa pagdurusa natin. Kung tayo noon, sa panahon na tayo hindi pa Kristiyano, ang pagdurusa ay napakahirap. Ito isang negatibong bagay sa atin. Ito para sa atin ay pagpaparusa. Pero tayo bilang Kristiyano, alam na natin na ang paghihirap, ang pagdurusa na nararanasan natin ay pagpapatatag at pagpalakas sa ating buhay. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos. Kaya ano yung dapat nating tandaan kung tayo ay nasa panahon ng pagdurusa, nasa panahon ng pagsubok, nasa panahon ng pagtitiis? Ano ang dapat nating pakatandaan? Una, tandaan natin, harapin ang pagdurusa kasama ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Harapin natin ang pagdurusang ito kasama ang Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, ang pagdurusa ay isang confirmation na tayo ay ligtas na dahil anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ng anak ng Diyos ay makakasama niya sa langit na bayan. Isa itong confirmation na tayo ay anak ng Diyos. At pangatlo, na ang panandali ang pagdurusa natin sa buhay nito ay walang halaga kung ihahambing sa walang hanggang pagdurusa na mararanasan ng mga hindi Kristiyano, ng mga hindi mananampalataya. Yung ating pagdurusa ngayon ay walang kwenta kung itutuusin, kung ating iisipin ang pagdurusang mangyayari sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon. At ang ating pagdurusa ngayon ay wala ring halaga kung ating iisipin ang kalwalhatian na ating mararanasan sa piling ng Diyos. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Magalak tayo sa pagdurusa dahil may tatanggapin tayong pagpapala mula sa Diyos. Ito ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Tayo ay nagdurusa ngayon para hindi na tayo magdusa pa sa walang hanggan. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos. Sabi nga sa aklat sa verse 19 na ating binasa, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Bilang tayo ay mananampalataya, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Lagi nating isipin na siya ay tapat sa kanyang pangako. At italaga natin ang ating mga sarili na sumunod sa Kanya upang tayo ay makagawa ng mabuti para sa ating kapwa, na siyang magiging susi naman para tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sabi nga, sa buhay ngayon nakikita naman po natin na ang mga sign na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. At salamat sa mga pagdurusa na ating naranasan dahil tayo ay inihanda ng Diyos
physically, emotionally, spiritually. Paano yun? Inihanda tayo na physically dahil ang nakaranas tayo ng mga kakulangan sa ating buhay, sa ating pinansyal na pamumuhay. Nakaranas tayo yung halos magdildil ng asin, ika nga na tayo ay kulang sa lahat ng mga pangangailangan natin. At ito ay magpapatatag sa atin, magpapalakas sa atin pagdating ng panahon na naandyan na ang matinding kapighatian. Amen po ba? So, ready na tayo physically. Makakaranas tayo ng gutom. Sanay tayong magutom. Nagfa-fasting pa nga tayo. Amen po ba? So, hindi na ganun kahirap para sa atin. Emotionally, tayo ay inihanda ng Diyos dahil alam natin na nagiging matatag tayo pagdating ng oras na yon. Alam natin na pagdating ng oras na yon, tayo makikita natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating sambahayan na makaranas din ng paghihirap. At bilang ina, ama ng tahanan, bilang kapatid, na apakasakit na yung ating mga mahal sa buhay ay makakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng sakit, amen po ba? Pero emotionally, pinalakas tayo ng Panginoon dahil inihanda niya na tayo na mangyayari ang bagay na ito at huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako. Manatili lamang tayo, amen po ba? Spiritually, talagang naandyan ang laban spiritually dahil ikaw mismo ang mag-didesisyon kung mag-i-stand ka ba sa iyong paniniwala o hindi. Dahil sa patuloy na paghihirap na mararanasan. Pero dahil tayo inihanda na ng Panginoon, alam natin na after ng paghihirap, after ng mga pagdurusa, ano man yung maranasan natin, ay ang kasunod naman nito ay ang kaluwalhatian sa kanyang piling. Amen po ba? O hindi maihahambing ang kaluwalhatiang mararanasan natin sa piling ng ating Panginoon sa mga paghihirap na nararanasan natin ngayon. Amen po ba? Sabi nga sa aklat ng Mateo 24:13, ngunit ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Hallelujah. Purihin ang pagbasa. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay napakabuti niya sa atin. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa pampalakas na mga salita nyo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, ano man yung nararanasan namin sa buhay na ito, hindi ito maihahambing sa kaluwalhatian na mararanasan namin sa piling ninyo. Lord, salamat po, O Diyos, sa patuloy niyong paghawak sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay na ibinibigay niyo sa amin. Salamat, O Lord, dahil kayo ay aming kasama. Hindi kayo nagbabago, kayo ay tapat, kayo ay patuloy na magiging liwanag namin anuman yung katiliman na aming mararanasan sa buhay na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga salita na inyong inihayag sa amin ngayon dahil ito magiging sandata namin, Panginoon, upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, upang patuloy na sumamba sa inyo sa kabila ng mga kakulangan sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, dahil ang inyong mga anak na narito ay alam ko, O Diyos, na sasamahan ninyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, aking idinadalangin, Panginoon, ang aming mga tagapanguna mula sa sentro, sa mga distrito ng aming simbahan, ng aming iglesia, mula sa mga lahat na, Panginoon, ng mga tagapanguna ng mga iglesia, O Diyos. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang sumama sa kanila. Patuloy nyo nga pong palakasin ang kanilang mga pisikal, ang kanilang emosyon at ang kanilang espiritual, Panginoon, na pamumuhay, O Diyos, upang maging handa sila, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Ang aming mga tagapanguna na kalakasan, O Lord, ng mga tao na kanilang nasasakupan, ibuhos nyo nga po, Panginoon, sa kanila ang lahat ng pagpapahala at biyaya na kinakailangan, O Diyos, upang patuloy sila, O Lord, na maglingkod at maging lingkod, Panginoon, ng mga tao sa kanilang mga nasasakupan. Samahan nyo nga po sila sa lahat ng pagkakataon, bigyan ng katatagan, ng katapangan,
O Diyos, habang sila, O Lord, ay lumalakad sa daan na inilaan nyo para sa kanila, Panginoon. Alam nyo, Lord, ang kalalagayan ng bawat isa sa amin. Alam nyo, Panginoon, yung kapangangailangan namin. Dito po, O Diyos, ay iniaasa namin sa inyo dahil, Lord, sabi nyo nga po, ang sino man na umasa sa inyo ay hindi ninyo bibiguin. Kami, Panginoon, ay patuloy na humihiling ng inyong pagsama sa aming mga buhay. Ang inyong banal na Espiritu, O Diyos, ang nais namin na pumatnubay sa amin sa lahat ng pagkakataon. Tulungan nyo nga po ang bawat isa, O Lord, na manatili sa inyong mga kamay, anuman ang magiging karanasan namin sa aming mga buhay. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na kayo ang maghari sa aming mga buhay. Kayo nga po, O Diyos, ang siyang maging tagapamahala namin sa buhay na ito, O Lord, na kayo ang masunod sa aming mga buhay. Kayo, O Diyos, ang siyang manatili sa aming mga puso. At mawala, Panginoon, ang aming mga pagnanasa sa mga makasalibutang pangangailangan ng mundong ito. Patatagin nyo nga po ang bawat isa sa amin, Lord. Laging ilagay sa aming isipan na kami ay mga anak ng Diyos at hindi namin kailangan ang mga bagay ng sanlibutang ito, O Lord. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito. Patuloy nyo nga pong palakasin ang bawat isa sa amin. At anuman yung mensahe, anuman yung layunin ninyo sa bawat isa, ito ay matupad sa pamamagitan ng pagsama ng banal na Espiritu. Patatagin nyo, O Lord, ang aming pananampalataya upang pagdating ng panahon, O Panginoon, ng matinding pagdurusa na aming mararanasan, naandoon ang aming pananampalataya, mananatili kami dahil kayo ang aming kasama. Mananatili kami dahil kayo ang aming Panginoon. Kayo ang Diyos na dakila, kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Na mga anuman ang ginawa ninyo, Panginoon, sa mga nagdaang panahon, gagawin pa rin ninyo. At dahil kayo ang aming Panginoon, O Lord, walang imposible sa inyo. Anuman yung aming nararanasan, ito ay magiging kalakasan para sa amin. Ito ay magiging katatagan para sa amin. Ito ay magiging isandata namin para sa mas matindi pang pagsubok na aming mararanasan. Salamat, O Lord. Patuloy akong nananalangin sa bawat isa sa amin. Pagpapala para sa kanilang lahat na aming nakasama sa gawaing ito. Patuloy nyo nga po, O Diyos, na bigyan ng proteksyon ang bawat isa sa amin. Sabahan kami ng inyong libu-libong anghel, Panginoon, lalo tigit ang aming mga mahal sa buhay. Iligtas sa lahat ng kapahamakan, O Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil sa katagumpayan ng gawaing ito. Salamat, O Diyos, salamat, banal na Espiritu. Sa inyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpapala po sa inyong lahat. God bless po.